Hello mga katubig dyan and mga katropa dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko mag-calibrate ng bendo machine ko. Ito ginagamit ko ito sa car wash. So ibahin ko yung programming niya kasi nga ang dating program nito is yung 5 minutes. Yung 5 peso is 3 minutes lang. 10 pesos is 6 minutes lang. 6 minutes, okay? So naisip-isip ko parang lugi sa kuryente kasi ang mahal ng kuryente ngayon. Alam nyo naman, ang kuryente ngayon, ang mamahal na ngayon ng rate nila. Okay. So kung ganyan yung haba ng bendo car wash, parang malulugi ka. So ito naisip kong recalibrate ko ulit. Okay? Ngayong araw ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito i-calibrate. Ito kung may kasi kahalintulad kayong bendo machine na tulad nito, so sundan nyo lang ako. Pero may isa akong bendo machine na iba naman siya yung type niya. Dito hindi kasya yung 20 pesos eh. Dito sa slot nito, hindi kasya yung 20 pesos. Tinry ko kanina pero hindi kasya. Makuan siya. Hindi siya makagalaw, hindi siya mahulog. So, ang pwede lang dito is piso, 5 peso, 10 peso. Okay? So, ang sa akin ngayon, ang gagawin ko, 5 and 10 pesos lang. Kasi yung piso kasi, lugi kasi kung piso lang eh. And piso naman, ang ikli ng minutos. Okay? So, ang gagawin ko ngayon, ikakalibrate ko siya sa 5 peso, 1 minute ko lang. So, bahala na kung may mag-carwash sa akin. Sa Manila, alam ko, kuwan siya eh. Nakita ko last time sa TV Patrol, kuwan siya eh. 10 peso, 2 minutes siya. So, sabi ko, parang tama nga naman. Kasi sabi ko, ang 10 minutes, kung gawin mong 6, ang 10 peso, kung gawin mong 6 minutes, parang lugi ka. Wala kang tubo talaga. Parang nagpapakarwash ka lang at nagbabayad ka ng kuryente. So, ito, ibahin ko siya. Actually, ito, hindi naman ito talagang for profit gain. Ginagamit namin ito pang linis ng service namin. Sakali na madumi na siya or maraming putik yung pang-deliver namin ng tubig, okay? So, ginagamit namin ito. Pero kung may gustong magpa-carwash, sinasabay na namin. Pero, actually, talagang for personal use namin to. May isa akong bendo machine pero iba yun. May push button dito at saka yung 20 pesos doon kasya. So ito na lang muna yung babaguhin ko. Sabayan nyo na lang ako kung ano. So nag-prepare ako dito ng notes, no? Kasi hingi siya ng E. Ibig sabihin ng E is yung type ng coins na gagamitin natin. So dito, ang gagamitin ko is yung 5 piso na parang may edge. Alam nyo, parang hindi round, may edge. Isang 5 piso na may na round. Saka lumang 5 piso. So, bali 3 5 piso lahat. Then, 10 piso. Then, 10 piso na bago at 10 piso na luma. So, yung E kasi, nagre-represent siya ng type of coin. So, may E1, E2, E3, E4, E5. So, E lang yan. So, ipoprogram natin yan mamaya. Papakita ko sa inyo kung paano. So, ang in-prepare ko lahat is 20 pieces siya. Ito, bago, yung luma nilagay ko sa likod. Kailangan natin yan para ma-identify niya yung coins na ihulog natin. Kasi pag masyadong bago, minsan pag inulog mo hindi ma-identify, sinusuka niya dito sa coins niya dito, sa rejection niya dito. So, ang gagawin natin, ipoprogram natin to lahat. So, sabayan nyo lang ako. Ito, explain ko lang sa inyo para may idea ko yung paano. Okay, ito ang type of coins. So, gagawin natin yung 5 ito, gagawin natin E1, E2, E3, E4, E5. Okay, hingi yan mamaya eh. So, ito, kung paano mag-program, ito na, sinulat ko na dito. Sabay press lang natin yung plus or minus. Dito, minsan dito nakalagay dito add, dito minus. Pero minsan may mga symbol din na plus and minus. Okay. Pero itong set E. So, sabi ko nga kung anong coins na ihulog natin. Then, ito itong HPF. Ito yung importante, yung HPF. So, nilagyan ko na ng numero 1 to 5. 1 to 5, 1 to 5. Kasi nga, 5 ang gagamitin natin dito. Okay.
So, pag mag-appear ito, minsan ito lang mag-appear. H1, P1, F1, another programming ulit. Balik-balik lang yan. So, ang H usually nagre-represent ng pieces of sampling or drops natin. So, I preferred 20 drops. Kaya 10 ito. 20 ito kasi 10 ito, 10 ito. So, 20 lahat. 20-20 bawat types of coins para mas maganda yung calibration natin. Then, ang P is pulse. Ibig sabihin, value of coins na gagamitin natin. So, kung piso Wi-Fi siya, syempre, kung 5 piso to, 5 din ang value of coins natin. So, ibig sabihin, 5 pesos siya. Pero sa atin kasi, sa car wash natin gagamitin. So, ang 5 peso, ang magiging value nito is 1 lang. Okay? Ang 10 peso, ang magiging value is 2 lang. Okay? So, ang F is yung tolerance. Anong ibig sabihin ng tolerance? So, usually 10 siya. Ay program natin is 10. Anong ibig sabihin ng tolerance? Yun yung ma-identify niya yung bago at luma. So, minsan kasi pag sinobrahan mo itong tolerance din, minsan nag-iiba yung program niya. Nagkakamali siya. Hindi ko alam kung kasi na-try ko dati ito, nagkakamali siya. So, dito na ako nag-stick sa 10 lang. Okay? So, tolerance ko is 10 lang. So, ito try natin. Okay? Explain ko muna to sa inyo para makuha ninyo. Ito kung makita ninyo, ito may set. Okay? May set siya, di ba? Ito add or plus to. Ito yung minus or may pangalan siyang minus. Oh. So, dito mamaya makikita ninyo kung paano natin i-calibrate. Okay? Before pala tayo mag-start ng programming, makikita kayo dito sa universe to, may 1, 2, 3, 4 hanggang 8 dito. So, yung sa akin, nakaset lang siya sa 1. Okay? So, importante ito kasi yung pulse value niya nag-iiba pag iba yung setting dito. So, kung gusto mo times 1 lang siya, sa 1 lang siya ilagay. Okay? Ganyan. So, punta na tayo ng programming. Okay? I-press natin itong sabay yung plus and yung minus. Okay? Press natin ito sabay. Lalabas yung A. Okay. Paglabas ng A, press mo yung set. Mga 2 seconds. Lalabas yung E. Ito yung number of types of coins na gagamitin natin. So, ang gagamitin natin, sabi ko sa inyo, is 5. 5 type ng coins. Iba't ibang coins. Okay. So, 5. So, press natin tong 5. Okay? Siselect natin yung 5. Kung 6 ang gagamitin nyo, 6 din nagpe-press dyan. Kung 3, 3 din. So, since 5 ang gagamitin nun, 5 ang gagamitin natin. So, 5 yung pipiliin natin. Press set tayo ulit. Okay, lalabas yung H1. Yung H1, ito yung number of drops natin. Kung ilan yung drops natin or ilan yung isa-sampling natin. So, ang isa-sampling natin is 20 pieces. So, kuhan tayo ng set natin to ng 20. Ito yung sa unang piso, sa unang 5 piso pa lang to. Okay, set na natin ulit. Press natin ulit yung set. P1, okay, ito yung pulse. Yung pulse, ito yung value ng coin. Since sa Vendo Car Wash, sabi ko nga, yung 5 peso gagawin kong 1 minute. So, ang i-consider ko dito na value is yung 5 peso gagawin kong 1. Okay? Kung sa piso Wi-Fi kayo, kung ang value, ang iulog nyo is 5 peso, gagawin nyo ring 5. Pero since sa akin, Vendo Car Wash to, so gagawin ko siyang, ang value ng kwan ko, ng 5 piso ko is 1 lang. Para magiging 1 minute siya. Okay? So, press hold and set. Ang F is yung tolerance. So, ang tolerance, gawin na lang natin itong 10. Okay, 10. Then set. Press hold and set. Yan. Ulit-ulit lang yan. HPF. HPF. Yung H2 na to, sa second coins na to, which is 5 piso ulit na types ng 5 peso ulit na iba. Okay? So, 5 piso ko dito. So, H1, H2, H3 yan. Okay? Hanggang H6 yan. H5. Okay? So, set again. Ang H2 natin, yung tolerance niya is yung iulog natin na sample is 20 din. Okay. Program. Set.
Dumidikit siya, P2. P2 natin is, ang value niya is ganun pa rin. 1 pa rin ang value natin. Okay, set ulit. Ang F2 natin, yung tolerance natin is 10 ulit. 10 ulit yung tolerance natin dito. Mas prefer ko kasi 10 kasi yung iba ginagawa nilang 20 pero mas prefer ko yung 10 kasi kung 20 minsan parang nag-iiba yung kuha niya. So, H3 na to. Sa pangatlong 5 piso na tayo nito. So, H3 dito na tayo. Okay? So, bilisan na lang natin para makatipid tayo ng oras. Value natin is ito sa 10 peso na to. Sa 10 peso na to. So, gagawin kong 10 peso na 2 minutes. Okay. Set. Ang F4 tolerance is 10 pa rin. Ang 10 peso ginawa kong 2 minutes. Okay. Ang tolerance niya is 10 pa rin. 10 pa rin to. Okay. Set. Okay. Makikita nyo yung parang umilaw-ilaw dito. Ibig sabihin tapos yung programming natin. So, punta na tayo ng paghulog ng coins. Okay. Diba sinasabi nila itong calibration daw. So, mag-una tayo sa isang klase ng 5 piso. Okay. So, okay, long press lang natin tong set, no? Para lalabas yung A. Okay, lalabas yung A. Okay. Long press again para lalabas yung A1. Okay. Paglabas ng A1, ito na, magsa-start ka na maghulog ng coins natin. Ito, yung 5 piso. Okay. 1. Okay. So, A2, ibig sabihin, sa pangalawang 5 piso na yan, kukunin ko muna ito. Kasi, sinasampling ko to eh. Para hindi siya magkalo-halo. Okay. Kunin ko muna to. Ito, ibang klase ng 5 piso ulit to. Yung parang round siya talaga. Yung walang edge. Ito yung bago muna. Yung 10 na sa likod ulit. Yun yung medyo luma. I suggest iba-ibang pan siya. Year. At saka iba't iba yung kinis niya o yung kwan niya, yung kalumaan niya para at least makita ninyo talaga na kwan siya. Maganda yung pagkaka-calibrate ninyo. Ito na naman yung pangatlo natin. Ito yung E3 na natin. O yung P3 H3, P3, F3 natin. Okay? So, same lang to. Bilisan ko na lang para kwan. Okay, A4 na siya. So, A4. A4 na siya. So, 10 piso ulit to. And 19.
ang huling hulog, magre-reset na siya ulit. Ayan na. Pag nakita ninyo yung pula, ganun-ganun, nagbi-blink, ibig sabihin, tapos na yung calibration natin. So, itatry na natin to kung gagana siya. So, ang una nyong gawin muna is off nyo muna para ma-reset siya. Okay? At para ma-save yung ginawa ninyo. Okay, then i-on natin ulit. Okay. This time, tingnan natin kung gagana. Okay? Ang programming natin at yung calibration natin. So, tingnan natin muna to. Okay. Okay. Unang hulog ko is yung parang 5 piso na may edge. So, dapat 1 minute to. Tumpak. 1 minute. Okay. So, madadagdagan siya ng another 1 minute sa lumang 5 piso. Okay pa rin. Then, yung 5 piso na perfect round na walang parang kwan dito sa edge. Okay. Tingnan natin, madagdagan again yan ng kwan. Dapat maging 230 siya. Okay, tama pa rin. Then, yung lumang 10 peso. This is equivalent niya sa 2 minutes. Okay, ilagay natin 2 minutes. So, ilalaglag natin to. Iulog natin to. Okay, yung lumang 10 pesos dapat magiging 4 minutes siya. Ayan. Okay, nadadagdagan siya ng another 2 minutes. Okay, ito yung bagong 10 pesos. Dapat magiging dagdagan ulit siya ng another 2 minutes. Okay. So, 7:20 magiging 9:15. Ayan. Sakto. Ayan, sakto siya. So, ganyan lang kagasimple mag-calibrate at mag-reprogram. Okay? Ang importante doon, yung sa itaas doon na ito, yung sinabi ko kanina sa inyo, bago kayo mag-start ng programming and calibration, dapat na-set nyo dito yung multiple ng pulse niya, kung ilan yung pulse niya. Kasi kung inset nyo dito ng times 1 yan. Kung times 2, magiging times 2 yan. Okay? So, dapat nakaset siya. Okay? Yung setting ko sa akin ganyan. Okay? And that's it. And abangan nyo yung next ko na vlog. Okay? Na tutorial. Okay? Thank you so much. Please subscribe po. Marsay's channel. This is Marsay's channel. Magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.